double martyr. Double martyr po, kaya martyrer talaga ang gobyernong ito. Ang unang pinatay, yung dagdag sahod na napakaliit na 200 pesos na lang. Pangalawa na pinatay ng gobyerno ni Bongbong ay yung impeachment trial laban sa magnanakaw na Vice Presidente na si Sara Duterte. Balik tayo doon sa pagpatay sa sahod. Ang daming hearing sa Senado. Andon ang employers, andon ang gobyerno, andole ang NEDA, palaging sila yung humaharang sa dagdag sahod. At pabilisin natin ang kwento, kahit paano pumasa yung 100 sa Senado. Pinransmit sa Kongreso, pinatulog ng napakahabang panahon. Nagpagmamadali na, paubos na yung araw ng Kongreso, ng 19th Congress, ipinasa ang 200 pesos. Hindi pa natatransmit ng Kongreso ang 200 pesos na pinasa nila sa Senado. Lumabas na po ang pahayag ng Malacanang. Regarding Congressman sa impeachment, ano ang reaction natin dun sa ginawang pag-remand ng Senado patungkol sa mga... Yes, first of all, unconstitutional ang ginawa, no? Sabihin na po natin yun kasi ang daming pinapalabo no? Nagkakaroon ng mga language gymnastics kaugnay dito ni remand, dinalek, return, etc. Anong ibig sabihin nito sa ating mga Pilipino? Ibig sabihin nito, binabalik po yung articles of impeachment sa Kongreso. Ibig sabihin, hindi pa nila tinatanggap, no, na ito po ay may mga infirmities daw. Wala po sa kapangyarihan ng Senado yon. Alam na alam natin yun kasi ang kapangyarihan ng Senado ay mag-try, di ba? So hindi pa rin sila pumapasok sa trial. Ano ibig sabihin nun? Iniiwasan ang trial. Iniiwasan ang pagkakaroon ng impeachment trial. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya yung delay na ito, much delayed na hustisya na kailangan ng mga Pilipino, yun ang dapat gawin ng Senado sa kasalukuyan. So, kaugnay po doon, sinasabi natin, dapat ituloy, no, ang impeachment trial. Pero ngayon, naantala dahil may mga ganitong machinations ang Senado. Parang iniisahan ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng, ay wag muna, ganito muna yung result natin, ganito muna, etc. So, yun po yung sabi namin na dapat, no, parang pinatay na nga yung sa dagdag sahod, pinatay pa pati yung sa usapin ng impeachment. Kaya dapat po mag-ingay. Ito yung panahon para mag-ingay ang ating mga mamamayan at hindi sumang-ayon sa mga ginagawang ito ng Senado. At dapat, para kasi silang para silang hindi judge, no, senators. At ang dapat po mag-inhibit ang mga dapat mag-inhibit doon. Kasi naman, bakit? Kasi meron na silang prejudgment, meron na silang bias. Dapat po alisin yung mga judges, senator judges, na hindi nararapat doon. Can you cite names? Sino po Of course, it's Bato. Huli-huli naman natin yung umpisa pa lang nagpapadismiss na siya. Eh di anong ibig sabihin ng bias na yun, di ba? So hindi po pwede na gano'n, na nandyan yung si Bato, si Aimee, sino pa yan? Si Robin Padilla, yan po yung mga nagpapadismiss na hindi nga nag-probe nung time na yun Nandun po kasi ako Nung time na yun, nandun ako sa Senado, tinitingnan ko at ino-obserbahan ko dahil inilalaban nga natin yung wage hike nung time na yun. Kaya napilitan akong manood nung mga proceedings nung time na yun. Kaya yun po, sa umpisa pa lang, hindi na pwedeng maging senator judges or hindi na pwedeng mag-judge ng isang kaso yung mga gano'n, And please lang, wala pong binabalik na kaso sa korte. Parang yun, di ba? Walang binabalik na kaso sa korte at hindi tanga ang sambayan ng Pilipino para hindi maunawaan na nagkaroon ng problema doon sa pagbabalik na yun ng Senado sa Kongreso. At naninindigan, kahapon naman, di ba, kagabi, naninindigan ang Kongreso. Tama, nasa konstitusyon ang ginawa nila, namin, kasama pala ko doon, nasa konstitusyon ang ginawa namin, nararapat lamang ituloy ng Senado ang trial. Anong inaasahan ninyo magiging aksyon para pagdating ng 20th? Isang nag-aalab na pagkati mga kasama at sa lahat na nakarinig ng aming TV. Mga kasama muli, tayo ay narito
nandito ngayon sa harap ng monumento ng EDSA People Power upang ipakita ang nagkakaitong lakas ng mga mamamayan at upang ipanawagan na i-convict sa Duterte sa kanyang mga kasalanan at mga katiwayaan sa mamamayang Pilipino. Office of the President mismo, kasama ang buong economic cluster. Simple ang nilalaman ng kanilang pahayag. Ayaw ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa dagdag sahod. Mga kasama, mga kababayan, ipinapakita lang ang pangunahing sakta talaga ay ang Presidente, si Bongbong Marcos mismo, ang ayaw madagdagan ang sahod ng mga manggagawa. Yun lang ho ang pinapatunayan ng nangyaring pagpatay sa dagdag na sahod na halagang 200 pesos. Yun po sana ay paunang hakbang ang 200 piso para maabot natin unti-unti ang nakabubuhay na 1,200 pesos kada araw. Ang Pangulo, ng isang pamilya. Kasi ibig sabihin, kung gusto ng Kongreso, kung gusto ng Senado, may paraan. Nagpasa na ang Kongreso ng 200, diba? Na for minimum wage earners na nagdagsahod. Nagpasa na ang Senado ng 100 pesos na dagdag sahod for minimum wage earners. Pero bakit hindi nangyari? So ibig sabihin, may pumitigil. Ibig sabihin, yung Pangulo ayaw niya kasi ultimately hindi naganap at hindi nangyari. At ang sinasabi niya dito, yung kanyang mga ahensya, ang NEDA, ayon sa kanilang komputasyon, ay hindi daw talaga kakayanin. Pero sa totoo lang po, kung gusto talaga at may political will ang Pangulo, mangyayari at magaganap. Alam naman natin yun. Apparently, itong dalawang both houses ay hindi talaga nagpasa until the end. So mariin po natin yung pagdinaan ginawang ito. Kaya sa bahagi po ng Gabriela, paulit-ulit kami nagpapasa ng dagdag sahod. Nagpapapile po kami ng batas, panukalang batas ulit-ulit para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Hanggang ngayon po, sobrang disappointed kami sa nangyari nito. Hindi lang po ito kasi meron pa kaming mga gusto sana na panukala na maipasa katulad ng SOGS bill, katulad ng divorce bill, katulad ng marami pa po tayong kailangan ipaglaban. Kaya yun po ang aming reaksyon kaugnay doon sa dagdag sahod na ganap na hindi pagpasa ng dagdag sahod. Ang sabi niyo po, pinatay na nila yung wage hike bill and then sabi niyo rin po, i-refine nyo. So, plano niyo pong buhayin for the 28th Congress in on behalf po ng Gabriela. So, tingin niyo po, gaano katagal ulit yung aabutin bago umusan yung panibagong bill? Unang-una po, dapat makapasok tayo sa Kongreso sa susunod kasi hanggang ngayon po wala pa tayo sa Kongreso. No? Ang Gabriela po ay nakasabit doon sa party list. Pero syempre nandiyan naman po ang kabataan at ang teachers na po pwedeng magpasa ng sahod, ng dagdag na sahod para sa susunod na immediately para sa susunod na Kongreso. Kung totoo po na gusto talaga at mangyayari ito. Mag-file pa rin po kami, kaya mag-go through yun ulit ng bill for second, third reading. Inaasahan po natin na sa time na to, mas mabilis sa lower house. Bakit? Kasi naganap na po ang napakaraming hearing kaugnay dito. At naganap na po na makapagpasa ng mga committee report kaugnay dito. Kaya ang inaasahan po natin, mabilis ito magagawa at makakapagpasa agad kung talagang gusto. No? Gayon din naman sa Senado meron din sila ganun. Ang Senado lang talaga matigas na i-adapt ang kanilang version. Kaya ang sabi namin, no matter what, mag-file pa rin tayo, magkakaroon pa rin tayo ng mga deliberations kaugnay dito, pero inaasahan natin mas mabilis na sa panahon ngayon. Okay. And then ma'am, ang dinadahilan po ng mga ekonomista is that baka daw po hindi kayanin ng maliliit na negosyo, baka daw ikabagsak nila. So ano po ang sagot niyo doon? Those were just excuses kasi doon po sa pagkukwenta at sa mga isinama natin na mga
resource persons during the committee hearing, lahat naman po sila halos sinasabi in favor sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Sa totoo lang yun po yun, sino ang mga umaayaw? Sila pong mga malalaking korporasyon, hindi nga nagpakita kasi nga sila pa yung mga mas marami, yung mga manggagawa under sa kanila, naggaganansya sa pagtaas ng sahod ng 200. Kaya hindi po yun yung kanilang ang usapin po dito, ang sinasabi nga namin, wala namang magiging hindi naman magkakaroon ng matinding wage distortion dito. Ang mangyayari ay magkakaroon ng wage subsidy. Ang wage subsidy ay pwedeng karguhin ng gobyerno. Kesa naman nilalagay natin yan sa confidential funds, kesa naman nilalagay natin yan sa mga kinukurap o ng mga tiwali sa ating lipunan, ilagay natin yan sa dapat kalagyan. Ang wage subsidies po para sa mga MSMEs o maliliit na mga kumpanya, maliliit na korporasyon, yung mga 12 pababa, may bambilo pa rin naman po, 12 pababa hanggang 10 katao na manggagawa. Sa kanilang hindi naman yun automatic na magbibigay ng minimum wage. Kaya yun po yung mga yun po yung mga those are just excuses again. Kaya ang sabi natin, meron po kaming malinaw na computation. In fact, iba't ibang mga manggagawa po ang nagsama-sama dito. Kinusang Mayo 1, UCP, lahat po ng mga federations, unions, na nagsama-sama para ihain ito na 200 pesos. Pero sa bahagi po ng KMU, sa bahagi po ng Kinusang Mayo 1, sa bahagi po ng Gabriela, ang gusto po namin ay 750 pesos sana across the board. Dalawa po ang ipinasa namin. Pero hindi rin po yung nagkaroon ng resulta. Ultimately, ang sinabi namin, 1,200 pesos na nakabubuhay na sahod ang nararapat nating ilaban. At hanggang ngayon, tumitindig po ang Gabriela at ang lahat ng mga manggagawa na nakakausap namin na dapat nakabubuhay na sahod ang ipasa natin. And that is 1,200 ayon sa Ibon Foundation na pinag-aralan po ng mabuti na nararapat po para sa mga pamilya na may 5 katao. Kung kaya naman mga kababayan, sisinin natin ang ating mga halay. Maraming hearings, natin again pinasa 100 sa Senate. Pinasa sa Senate, sa Kongreso, dinribol nila sa mga panahon, pero pumasa po ang 200 pesos. Hindi pa na itatransmit sa Senado ang 200 pesos. Lumabas na agad ang pahayag ng Office of the President, Bongbong Marcos mismo, kasama ang buong economic cluster. Simple lang ang mensahe, ayaw nila sa dagdag sahod. Kaya ang ibig sabihin, si Jesus Cordero mismo ay ayaw na rin magpatawag ng bicameral committee para sana magdesisyon kung magkano ba, kung 200 o 100 ang magiging legislative wage increase. So ang malinaw ho dito, si Bongbong Marcos mismo ang ayaw na dagdag na sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya galit na galit kami. Ang ginawa ho sa amin, double murder. Pinatay ang dagdag sahod, pinatay pa ang paglilitis para kay Sara Duterte sa pagpapahinagot doon sa kanyang mga ninanakaw, katawalian sa gobyerno at sa pondo ng taong bayan. Kaya galit na galit po talaga kami. So dito, sinadya po nakagalit, parang hindi ba ipasa yung Yes, sinadya po talaga ito. Dahil ang Malacanang mismo, si Bongbong Marcos, ay wala namang pakialam sa amin Wala naman pakialam sa pamilyang Pilipino na naghihirap. Wala siyang pakialam. Ang mas ang pinapaboran niya ay kumita lang na malaki ang malalaking negosyante. Kaya yun ang pinaniniwalaan niya. Kaya inahamon nga namin sila Baka ang iniisip nila yung dagdag sahod, kapritsyo lang namin. Subukan nyo kaya na kayo ang sumahod ng 645, gastusin nyo sa inyong pamilya isang araw. No? Tandaan ninyo, ang mga manggagawang Pilipino, mga manggagawa sa manufacturing, agrikultura at serbisyo, at ang informal workers, ang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng pagkolekta ng tax. No? Tapos kami,
Buwan-buwan nag-aalala na baka mapalaya sa tirahan dahil walang pang-upa. Buwan-buwan nag-aalala na baka maputulan ng kuryente at saka tubig kasi kulang ang sweldo. Kaya nga tagtulak tayo eh. 200 na nga lang eh. Malayo pa doon sa aming constitutional and labor rights na nakalagay living wage. Magkano yan? 1 kada araw ngayon. 200 pa nga lang ay ibinasura pa. Sana ito yung paunang hakbang para maabot natin yung nakabuhay na sahod. Kaya, mas malaking break-up sa mga celebrity couples dyan. Dahil ano ang distinct nila sa break-up na